Kay DILG Secretary Puno, nadamay ang kabiyak ng senador na si DILG Undersecretary Narciso Santiago Jr. Kaya pinatalsik daw ito ni Puno sa opisina kamakailan. Personalan na nga ba ang awayang Santiago at Puno? Alamin natin ngayong umaga sa Miriam Laban sa Puno. Mga kaibigan, please welcome Senator Miriam Defensor Santiago. Welcome to the show, Senator. Thank you very much, Chris. Let's start off first about your hobby. Kasi pinaalis daw siya sa opisina niya. Is that true? Oo, nalaman ko sa asawa ko na nung araw na nagtalumpati ako sa Senado, yun ding araw na iyon, pinaalis siya sa kwarto niya nung kanyang boss na siya namang inaatake ko sa Senado. Pinalabas siya sa kwarto niya at hanggat ngayon yata ay naghahanap pa siya kung saan siya makakapag-opisina. Dahil ang kalaban ko ay si Secretary Puno na siya ring DILG Secretary at ang asawa ko ay DILG Undersecretary. Malamang nasa halip na magtatrabaho para kay Secretary Puno, itong asawa ko ay magtatrabaho sa ilalim ng puno dahil wala siyang kwarto. What is the excuse given? Bakit? Did they need the room for something else? Basta sinabihan lang siya na sabihin mo, sinabi ng kalihim na umalis na siya dyan sa kwartong iyan. Pero noon pa, hindi ginagamit yung kwarto kasi dati ang kalihim ng ating DILG ay si Pangulong Estrada mismo. Yes. At si Pangulong Estrada doon nag-opisina sa Malacanang, kaya itong nireserbang kwarto para sa kanya ay walang nakaukupa hanggat sa na-appoint na undersecretary itong asawa ko at binigay sa kanya dahil bakante nga naman. He was appointed by President Estrada. Tama yan. Okay, does a secretary have a right to get rid of an undersecretary? Wala. Kung sino ang nag-appoint, siya ang may karapatan na magpatalsik o magsipa paalis sa gobyerno. Kaya kung aalisin man ang asawa ko, dapat ito'y kapangyarihan ng Pangulo, hindi ng Secretary. Ako'y naging Secretary din Pero Yes. wala akong pinapaalis. Kung hindi, pagalit na ako sa tao, dinidemanda ko siya ng administrative case. I also read that prior to your giving your privilege speech, yung asawa niyo ho, tinry kayong pigilan. Is that true? Sinabi niya i-delay ng konti? Oo. Kasi nung araw na iyon, ang Kongreso kasi, Chris, nagbubukas iyan ng 3:00 sa hapon. Nung mga tanghali na natapos ko ng idikta at handa na akong sa speech kong iyon, nagtumawag ang asawa ko tungkol sa ibang bagay. At por kortesiya ay nabanggit ko na, by the way, atakihin ko ang boss mo. Ano reaction niya? What did he say to you, Senator? Well, the poor person wanted to get out of the line of fire. Kasi sa Yes. na ito, 30 taon na kami nag-asawa nitong asawa ko. Kaya nagkukubli na kaagad. Sabi niya, hindi ba pwedeng ipagpaliban mo? Hindi ka ako dahil handa na ako at bilang isang abogada ay napag-aralan ko na ng mabuti, nasuri ko na ang dokumento. Clear na po yung facts niyo talaga. Oo. Hawak ko kasi mga dokumento, mga kontrata. Ngayon, maliban lang kung sasabihin nilang peke itong mga dokumento na ito, sa tingin ko ay napakatibay nitong ating kasong kriminal laban sa mga nagpasok sa kontratang itong napakalaking halaga at mukhang napakalaking pagkadihado ng ating gobyerno. Before we go into the contracts po, meron kayong isang alas. You are with a commission on appointments. Tama That's ba true. ako? So, ilan ho ba kayong miyembro nun? Lahat ho ba na senador? Hindi. Kami sa kabuuan, mga 24 kaming mga kasapi ng Commission on Appointments kung saan lahat ng miyembro ng gabinete kinakailangan i-confirm ng Yes. Commission on Appointments. Has Iyan- he been confirmed? Si No, Secretary Puno? hindi pa siya na-confirm. When will he stand before you for that confirmation? Pag binigay ang pangalan niya ng Pangulong Estrada, How long does the president have? Kasi 'di ba, he's been in office for how long na ba? Ilang buwan na ho ba siyang secretary? siguro mga malapit ng magdalawang buwan. So how long does President Estrada have before he has to give you the name? The moment the Congress opens or resumes session on July 26, kailangan ibigay ng pangalan niya. So magtatapat na po kayo. Harapan na 'yon. Oo, magtatapatan na kami ng mata at mata, eyeball to eyeball. Does he need yung kailangan ho bang majority or kailangan unanimous vote for him? Kailangan majority vote. Ilan ho ba kayo ulit na members nun? 24 kami. 24. And do you think he'll have the majority? Malamang hindi. Dahilan sa una, bawat kasali ng kasapi ng Commission on Appointments, meron silang kapangyarihan na tinatawag na Section 20. Na iyan ay kapangyarihan ng maski sino at maski mag-isa lang siya na kasapi ng Commission on Appointments, titindig siya at sabihin niya, I invoke Rule 20. Hindi na ma-confirm kaagad yung taong yon.
Oh my Wala nang gosh. diskusyon, wala nang debate pa, wala nang second the motion. Yan ang kanya napakapangyarihan ng isang kasapi ng Commission on Appointments. Kaya nagpapatayan kung minsan mga senador, congressman, maging kasapi lang ng Commission on Appointments. And you're part of it. Yes. Do you intend to invoke that Rule 20? Hindi lamang ako, siguro lahat na kasapi ng Local Government Subcommittee Yes. ay magro-Rule 20. Kung magro-Rule 20 kami isa-isa, Oo. aabot iyan baka hanggang 2,000. Question ko ho, is it true that President Estrada has instructed both Secretary Puno and requested from you to have a ceasefire? Natigilan na raw muna yung away. Oo, nakatanggap ako ng mensahe galing sa Tokyo. Hindi ko nakausap si Pangulong Estrada dahil masyadong hectic ang schedule niya. Kung hindi si Governor Inares na kasama ngayon ni Pangulo habang siya ay naglalakbay Is sa he a ibang good friend bansa. of yours? Magkaibigan kami. Si Governor Ito Iñárez of, is it Antipolo? Rizal. Rizal Province, Governor. yes. So, he asked you on behalf of the President po? Oo. What did you tell him? Eh kako, una, ang first instinct ko ay natural, I resent it. Nagagalit ako dahil ang senador hindi under sa presidente. Ang senador under lamang sa mga kasamahan niya na 23 other senators. Kaya walang karapatan ang Pangulo na magsabi kung ano ang anong dapat gawin o hindi dapat gawin ng isang senador. Eh kanya hindi naman nag-uutos, nakikiusap lang. Iyon madali lang naman akong kausapin eh. Eh kako, anong pagkasabi niya? Kanya nakikiusap na para siyang Bisaya ang punto. Kaya, sige, pinagbigyan ko na kaagad. Okay, pero can we talk about the three major Sure, issues yeah, go first? ahead. Quickly lang ho, yung 200 million peso communications contract with Motorola na napunta daw sa mga kamag-anak niya. Hindi kasali iyon sa privilege speeches ko. Iyan ay ni-expose ng isang dyaryo. The Philippine Daily Inquirer, which they have subsequently sued already for That's libel. right. But that was not part of your No. expose. Nakisabay lang ang Inquirer sa'yo. That's right. Okay, second, the 3.6 billion peso contract on mandatory drug testing. Oo. 300 pesos daw per either PNP officer, patrol, lahat ang dami nun talaga. So, they have to pay for it themselves? Unang-una, ito'y kapangyarihan ng ating Kongreso na mag-iral ng isang batas na mag-uutos ng ating mamamayan, lalong-lalo na pag pinapabayad ang mamamayan. Sa kasong ito, pinapabayad ng halagang 300 piso. Ngayon, ilan itong sakop nitong kanyang kontrata? Hindi naman siya senador o congressman na makakapairal siya ng batas. Kung hindi dinaan niya sa pamamagitan ng kontrata, kaya ang kauna-unahang tanong ay, maaari ba ang isang kalihim lamang ng gabinete na mag-utos siya ng mga 1 milyong tao na may gagawin? Hindi ba ito ay kapangyarihan lamang ng ating Kongreso na hindi maaari na gagampanan lamang ng isang ordinary cabinet member? Kailangan pagdebatihan ng gusto ito. So it might be unconstitutional because it violates separation of powers. Ikalawa, hindi ba meron tayong batas na hindi mo maaaring pilitin ng isang mamamayan na gumawa ng baka makakasama sa kanya sa isang kaso laban sa kanya? The privilege against self-incrimination, that might be violative. Pangatlo, 1 milyon ang sakop nito kasi kanya lahat na may-ari ng baril na kumukuha ng lisensya, lahat ng pulis, lahat ng security guard na nag-a-apply maging security guard, kailangan ay magpapatesting muna kayo ng iyong mga dugo sa isang laboratory at mabigyan kayo ng clearance bago kayo bibigyan nitong hinihingi ninyo. Ngayon, ilan ba lahat ang pulis sa buong bansa? 107,000. Ilan ba lahat ang licensed gun owners? Mga 640,000. Ilan ba lahat ang mga security guard? Mga 227,000. Wow. Kaya kung i-addition mo iyan, magiging 900 plus thousand. Sa round figures, magiging 1 milyon. 1 million times 300 pesos is 300 million. Pero nakalagay sa kontratang ito, ang clearance ay valid lamang sa loob ng 6 na buwan. Di ibig sabihin, 2 beses isang taon mo gagawin. So 300 million times 2 times